Okay, kabayan, balik po tayo sa ating palatuntunan. Ang ilan sa mga tanong na tanggap ng ating alamin sa Honeybee Production ay ang ukol sa proper management, pagpaparami ng saray at laman nito. Narito ang ilang payo sa ating produksyon ng umo, honey at ng mga pukyutan. Pag nakita niyo po ganito ang mga simptomas na talaga nagsisiksika na sila, lalo na itong mga tinatawag nating brace comb, ito ay sinyalis na talagang kailangan magdagdag na tayo ng wax foundation o frames. So, sa ganito, ilan ang laman niya? Ilang frames siya? Kasi ang standard po ay 10 saray. So ito ay sasyam lang ho. Siyam lang tayo, pero puno. Ito po yung mga tinatawag natin mga engineer bees yan. Engineer bees, kasi po yung stage ng bees na yan eh, ang kanilang wax scale eh talagang malakas. Ito. Mga batang, hindi pa sila naghahakot ng pulot po yan. Ang trabaho lang talaga po nila ay gumawa ng saray. So ito po ay, itong mat po tinatawag, mahalaga rin po ito para makover yung init. So kaya makikita nyo may mat dyan. So kapag paginunan natin, tatanggalin natin yan? Aba, marami na talagang laman. Ano ha? Ayun. Makikita nyo, namumuti. Yan po ay sign na talagang may pumapasok po na may honey flow. Mga ilang linggo itong umabot na ganitong karami ito? Ano po ito, mga 2 weeks to 3 weeks. Nung nakaraang bisitahin po natin ito, eh tuyo pa, wala pang gano'ng pumapasok. Ngayon talagang dagsa. Ngayon po may minor flow tinatawag natin na maaaring may namulaklak sa tabi nating, mga katabi nating plantasyon. Kaya dumagsa naman sila. Kung makikita nyo po, ito ay mga saray nila, mga brood. Pag napisayan, magiging worker bee. Ito naman po ay honey, bagong pasok na honey. Itong puti. Kabayan, kung mayroon po kayong dagdag na tanong ukol sa Honeybee Production, attend po kayo sa seminar ukol dito. At masasagot ang lahat ng inyong mga pangangailangan. GSK, gabayan sa kabuhayan ng palatuntunang ating alamin.